Sa verse number 20 happen. Before ani, mga kabugnuan. We understand that in chapter 28, this is the chapter that speak about mga kabugnuan, the resurrection of the Lord Jesus Christ. We understand na last April, although may nakaroon, di-celebrate na sad sa kalibutan igsoon ang gitawag nila nga Semana Santa. Na naa sila gitawag nga Good Friday. Oh, I do not know why they called it good. Na namatay manunta ang Ginoo. Siring panira. Hello. Kunya Black Saturday. Kunya na sila gitawag sad nga si Easter kuno mga kabugtuan ni simba pagka Sunday. Mo nang Easter Sunday. As you hear these things, sa diyang inyo kamo mamamati ani, labi na sa atong mga bisita, wala din ako isulti igsoon para bugal-bugalan ka, iang-iangan ka, ini nga mga kamatuuran. Because to tell you honestly, there's no certain verse and a single verse in the Bible nga si Kristo namatay o gabre. Usay Marso. O wala sa kay magitan sa Biblia nga kinahanglan nimong i-celebrate ang kamatayon ni Kristo. Kaya ang naa sa Biblia, igsoon, ang pagkamatayon ni Kristo dili na pagbuhaton usap utro pag-utruhon nimo kay kung imo nang ulit-ulitin pag inulit-ulit mo yang kapatid gabugal-bugal na ka gayaang-yaang na ka sa ginimo ni Kristo para nimo o para nako. Hey. That is what the Bible says. That is very clear. Now, the resurrection of the Lord Jesus Christ, mga kabugduan, kung imo ning basahon sa kapitulo 28:1 ngadto mga kaibugtuan sa versikulo 10 mga kaigsunan, we will understand mga kabugtuan that there are characters here nga in the first mga kabugtuan, at the end of the Sabbath act is begun to dawn toward the first day of the week. What is the first day of the week? Sunday. Ang una nga adlaw sa semana diri Lunes, igsoon Domingo. Ang working days, the first day of working days are Monday. Is Monday, right? Oo. First day of the week is Sunday. Silang Brother Aris, mga kabugduan, sila po'y nag-gather doon sa Saudi Arabia. Hindi po Sunday. Friday. Amen. Because that is the day nga break sila dito. Maunay adlaw, igsoon nga free sila. So that is the time nga magka-gather sila sa place, kunya magsimba sila sa Ginoo. So mauni, kung naay mga Sabadista, ang tawag nila mga Bernisadista. Hindi, joke lang na ha. Joke lang ito. Siguro basdur. Hindi, joke lang yung dumating. Okay, so Mary, mga kabugduan, came Mary Magdalene and Mary to see the sepulchre. Katong gilubngan ni Kristo. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Kaya ang lubnganan sa unang panahon, labi na kang Kristo Jesus. We understand nga ang ginlubungan kang Kristo Jesus sa unang panahon, ingani, adunay usa ka gitawag mga kabugduan nga bato or wall, mga kabugduan of a mountain or a certain mountain, buhuan na. Mao man na style sa lubnganan sa una. Unya igsuon dito ka isulod. Unya tabunan kag dako nga bato. We understand, dili na lang nato ablihan, nagaalang mugutian ako nga background nga ang ginlubngan ni Kristo, mga kabugtuan, dili gyud sarili niyang lubnganan. No. Kinsay tag-iya sa lubnganan nga ginlubngan kang Kristo? Huy! Kang kanay nagto? Kang Joseph of Arimathea. Iya to, dito niya gimpalubong si Kristo nga naman. Si Joseph of Arimathea, mga kabugduan, is the secret disciple of the Lord Jesus Christ. Hey. Yung po ang mga taong na nakakausap sa Ginoo, nasiran sa gospel of salvation, he believed the Lord Jesus Christ, mga kabugduan. But because naa siya word, dili siya makapanunod insakto sa Ginoo. Pero ang kabalo ka, kung di mo istudyan after si Jesus Christ namatay, mga kabugduan, you will understand, mga kabugduan, that Nicodemus, and even mga kabugduan, Joseph of Arimathea, igsoon, gibayaan nila ang ilang posisyon and they follow the Lord completely. One of these days, mapag-uusapan yan natin. So dito mga kaigsunan, ang naitabo, according for the word of God,
that in that first day of the week igsoon, before na nahitabo igsoon, na ay adunay linog. Earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone igsoon from the door and sat upon it. So kung example, mauni ang gamahaan sa lugnanan ni Kristo, masulod ka dito kay tuwa si Kristo sa sakod, mga kaigsunan niya gisirad-an og dako kayo nga bato nga walay tao nga makatulod basta-basta. There was an earthquake, ang angel ni Naog gintulod ang bato ug ang bato gilingkuras ang angel. Hello, are you there? Amen. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. Ang siring pa sa Biblia, ang iya kunong pamustura o kahimo igsuon sugad kuno hinlipak. Lightning, kidlat. Sa pay tawag sa waray lipak no? Oh. Biha no? Kinsam te gina, duol na. And what happened igsoon? Kunya ang iya kunong bado igsoon, mabusag kuno sugad kuno hinyeba. White as snow. And for fear of him, the keepers did shake and become as dead men. Karong signon igsoon, sa kahadlok igsoon kadtong mga sundalo nga nagbantay sa lugnanan ni Kristo, kay kung ato tanaw sa Biblia, igsoon nag-ingon man ang mga pari ug mga Levites ug ang mga katawhan adto nga panahon. Hala, nag-ingon ra ba sila nga si Kristo kuno mabanhaw kuno after 3 days pagpaniguro. Kaya ilang una-una, ilalan ng istorya atong pabantayan kay basig ini kagabi ilang kawaton ang lawas ni Kristo. So nalubog si Kristo nga guard in the evening. Karon niabot ang anghel mga kabugtuan, nailinog unya ang anghel mga kabugtuan pagkakita sa mga sundalo nga Romans soldiers nga nagbantay, nitike unya nahalo. The Bible said, as dead. That is very clear. The keepers did shake, verse number 4, and came and became as dead men. And the angel answered and said unto the woman, Fear not, for I know that ye seek Jesus which was crucified. Sabi po ng anghel, mga kabugduan, before nakaabot man si Mary, nahitabok man kuno, ingon ang anghel, ayaw kahadlok, kay baloko, kinsay inyong ginkadi o gimbibili. Si Jesus nga ginraisan. Dalawa sa isulti o pamatuod sa anghel. He is not here. Amen? Amen. For he is risen. As he said, come, see the place where the Lord's lay. Ingon sa anghel, kabalo ko anong niangin mo, kaya yung gianhi si Kristo Jesus, nga naraysan ug namatay. Sultihan kay kamo, wala na siya diri, nabanaw na siya, hala, kadi, sudla, kitaan ninyo, kundi hiya ginhaya. And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. Pag-uman na, naghatag ang anghel og commandment igsoon. Nagisignan ang mga si Mary o si Mary Magdalene. Hala, katuan ninyo ang mga disipulo. Sumati sila. Nga magkikita sila ni Kristo Jesus dito sa Galilee. Isumatan ko kamo, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy. Grabe no, nilakat sila gikan sa lugnanan mga kabugtuan nga nahadlok pero malipayon. Amen. Panagsara na mahitabo no. Mahadlok ka unya malipayon. Kay puslan ang kadalasan basta nahadlok ti kahalot man na. Pero iniira nahadlok nga malipayon. That is what the Bible says. Then look at this mga kabugtuan, and did run and bring his disciples word. So sa ilang kahadlok ng malipayon, wala na sila kaantigo ng magbagkas na kinarida o ipagkadto ang mga disipulo sa Ginoo para masumatan sa mga butang na hitabo. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, "All hail." And he came and held him by the feet and worshipped him. So gitagbo sila sa Ginoo. And then said Jesus unto them, Be not afraid, go, ayaw kamo kuno kahadlok, lakat kamo, tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Sabihin mo sa mga kapatiran po natin na doon po tayo mag-meet up sa Galilee.
Yan ang ibig sabihin yan. Now, this is the situation that happened after nga katong mga sundalo igsoon nga gipabantay sa mga pari sa lugnanan ni Kristo nga nitike, nikiri niya nahalo. Tanawa sa verse number 11. Ining Biblia magsumat gid tinuod pero wa gid atod luoy ani. Wa ta magkaluluwas di ta kay baros tinuod. Now when they were going, behold, some of the ones came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. So kadto kuno mga nagbantay mga kabugduan, no? Mga kabugduan sa lugnanan ni adto kuno sa syudad unya gikadto nila ang mga labaw nga mga Parisiyo ug gisumatan kung ano ang mga nahitabo. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, biruin mo mga kapatid, dahil sa resurrection of the Lord Jesus Christ, igsoon, that is the fulfillment of the prophecy in the Old Testament, napantad mga kabugduan ang counsel sa mga Parisiyo ug Sadisiyo. Nga naman, ang prophecy na ilang nabasa nga wala nila tuuhi, nahitabo. Yes. So what happened? Gipatawag nila tanang leaders. Kaya ang witness kadtong mga sundalo nga nitik kay kunya nahalo. Mao may nagsumat nga tinuod gyud nga nahitabo. Kaya ikaw musulti kag tinuod sa itong mga loved ones. Ibig mo tuo. Pero kung chismis ni Marites, iupod pa mo sa Ginjo. Hello, are you listening? Hey. Oh, hindi realidad. Sulti tag Biblia, di ta tuuran. Sulti pinaog, mas kilan. Marites pa na. Ay mga kapatid, pag Marites po pangalan niyo, hindi ko sa ibig sabihin na kayo yan ha. Ay may dalawa pa naman tayong Marites dito sa church. Ang San Isidro Santa Fe, I'm from Dindapunan, aka District 2. District 2 na ba yung sa inyo Agites? O District 2 yung kasama. So, mga kapatid, hindi wala silang Marites na yan ha. Hindi wala sila, hindi wala yan. What happened? And when they were gathered, they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. Itong ginawa nung pinatawag lahat ng mga leaders, the scribe, the Pharisees, chief priests, mga labaw na pari. Kabalo ka Exod, katong mga sundalo ng witness sa kamatuuran. Kabalo ka kung sa Exod is Biblia, gitagaan nila dako nga kwarta. Bribery! Hello, are you listening? Hey! Ilang kitagaan kwarta itong mga sundalo ang purpose para dili magsumat sa kamatuoran nga nahitabo. Una kung ikaw tinuod nga luwas, ayaw kang pakasundalo. Nga di nagsusumat, isumat at kataluwasan. Pasalamat mo nga nahinakadto sa inyong balay, nagwawali, nagsishare sa pulong sa Ginoo. Kay kana ang mga tao nagsumat ng tinuod. Eh dili may mga politiko, mga open lang mong ngirit nyo, kay kapit ng eleksyon. Magbaktas ka sa kasada, agian ka, sakay! Kain ka! Hindi mo pasok, bigyan niya. Kung mag-eleksyon, labi na mapirdi, paligid, kibangin ka tudulong. Yung kamong nito, ba't tinuod dito mga kabugduan? Labi na kung dako kayo gasto, yung mga kadaog. Mayo 9, butusan nato. O yi min siyano, mga kapuran, apan diri ni mo makikita. Kasi ito makuri bingon. Iuwi rin nagpauso, anak. Gawin, magkarit. Matatapuran, makuri bingon. No. Itinakaw na ito yung lolo. Wala kinangan tayong mag-ampo, amen? Pray for the coming election. Kasi mga kapatid, this coming Sunday is our anniversary. And the following day is the election day. Hindi ano? Daghan hindi mga turgito. Mangay. Daghan na magkikinamang. Mamuhigod ka matukunan. Pero kita mga Kristyanon, relax lang. Ampo ka. Ampo lang ka. Ano naman igsoon? Ingon ang Biblia, Exod, we need to pray for our leaders, pray for our government. Ampo lang kita. Then what happened?
And they gave large money unto the soldiers, saying, gitagaan nila kwarta, kunya ginyak na nila. Say ye, his disciples came by night and stole him away while we sleep. Tanawar guning kalukuhan ng mga chief priests, ini mga labaw nga padi. Gisignan nila ang mga sundalo. Hala, aging dako nga kwarta, suhulan kamo namon. Unya, kung may magpakiana, signan ninyo hilang. Samtang nakaturog kami, nangulpot ang mga disipulo. Unya, gitawat nila ang lawas ni Kristo. Tanawar ko na. Igsoon, wala ka pa matatao, di abaw-baw ito, nakakapanahonan pas mga Hudiyo. Nagtikang na ang pinaog. Tapos karon nagkaipalot at kamatuuran, klaro kayo sa Biblia. Di lang yapon ka mo sunod. Naku, paugan, hindi mo ulo. Naanay tinod, klaro na ito. Ipaisa pa pag nato na nga itong garbo igsoon sa sulod sa Biblia. Pride goeth before destruction. Amen. Ang garbo magpuna before ko malaglag. Kabalakang anong daghang tao mo adtos impierno? This is the simple truth. Because one day in their life in this earth, they heard the message of salvation, except siring pa mga kabugan, instead nga ilang dawaton, pamatian, o pamalandungan, ang kamatuuran, they despise it, they neglect it, and even they hate it. Nangalas pa sila. That's why, at the later end of their life, kaya sila sa impierno. Kung ang reason nga nung ang tao may impierno, dili tungod mga kaigsuunan. Kay gwapo ka. Tungod sa imong pagkagarbuso. Kay nagpakamaaram ka. Nga ang kamaturan, di ang manuntatanan sa Biblia. Amen. Nya, uri pa mo diha. O introduction pa lang ko. Tanawa. Verse 13, say ye, his disciples came by night and stole him away while we sleep. Tanawa, violation ba yan Hauna nga panahon igsoon kung ikaw soldier o niya guard ka sa night igsoon, dili ka pwede matog. Kaya ang rule sa una, kung naa kay babantayan, o niya ang imong gibantayan makatakas, ang imong kinabuhi mo'y bayad. Oo man ay balaw nando. Karon mga kabugtuan, gitagaan sila ka assignment, o niya, para dili sumat ang kamatuuran, ilang gimbaydan ang mga kasundaluhan, o niya gisignan nga, nangaturog mangug kami, hinga lang ako may magpakiana. Kaya nung wala man ang lawas ni Kristo, pinangaturog kami niya sa mong pagkaturog. Hala, ang mga disipulo kumada o niya, gingkawat ang lawas ni Kristo. Pero igsoon, bisag unsaon ni mong dinay sa kamatuuran, ang truth lang gihapon ma-manifest. Amen? Or we can do nothing against the truth but for the truth. And the Bible said in John 8:36, ye shall know the truth and the truth shall make you free. That is what the Bible says. That is very clear according to the Word of God. That is not according to my words, but according to the words of God. Tanawa. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. O tanawa, gitagaan pa nila ka-assurance. Isipin nila, kung maabot ni sa atong gobernador, kami na'y bahala na dili mo mamatay. Basta maulang yun isulti ninyo. Hello? Ha? 15,000, 20,000, both strike. Ano ba? Dili sa church, wak man tayo butanay, amen? Wak tayo butanay. Ala, kung kinsa inyong butusin ninyo kasagigas inyong kasing-kasing, amen? It's up to you. And do not forget me. Oh. Sunday ko po, sir, I'm running for barangay. Ito mga pastor, kanating silig sa kalsada. Vote for me. Hindi tawag na? Ha? Naman. Kaya nga tubangan nila. Barangay pa rin maglimpyo na gracias Ginoo nga ako man ug mga miyang people dito sa church. May maglimpyo. Sunod simana makita na ninyo. Limpyo na na. Kay kami nga itong anniversary. By the grace of God. Ang pag-insya naman dito di mo makaparking dito bagay. Di bularan magumay.
bilang at least ang humayin taon mauga. Look at this. So they took the money and did as they were told. Tinanggap po nila kapatid yung pera at sinabi po nila kapatid kung ano po yung mga itinuro sa kanila. And this saying is commonly reported among the Jews until today, until this day. Look at here. Ingon pa mga kabugduan, dahil sa pera, ang kasinungalingan kapatid hanggang ngayon umabot sa atin ngayon. But you know that there are many people today that they do not believe that Jesus Christ was resurrected from the dead. Right. Dagang kayo, magiging na yung mga tao ng mga atheists, they do not believe God. Oo, mo na yung realidad. Pero exon, we cannot hide from the truth. The Bible said, the truth mga kabugduan will be revealed one of these days. Kaya waray gitabunan, nga dili aablingan, o waray, ano pa, gintaguan, nga dili mababaruan. That is what the Bible said. Amen. Now, in Matthew 16, 18, 28, 16 to 18, this is the day, mga kabugnuan, the fulfillment of what the angel said in verse number 7, nga magkikirigta ka mo ni Kristo Jesus into Galilee. Ignon. And when they come to that place, ignon, the Lord appointed, ignon, the disciples and give the great commission that they need to go and teach and preach and baptize everyone who will believe in the name of the Lord Jesus Christ. Kung ingon ni Kristo Jesus mga kabugduan sa mga disipulo, and then came the 11. Bakit 11 na lang po sila kapatid? Kasi alam po naman natin mga kapatid na 12 po yun sila. Ang isa po doon ay si Judas Iscariot. Siya amoy nag-traidor sa atong Ginoo. Kabalo ka, sa unang nakapanuhanan, ang unang nga pastor mga kabugduan si Kristo Jesus, 12 kabuok iyang membro, usa Judas. Traidor. Ano? Huwag careful ha, ibasin si Judas ka. And God knows who does not pray. Siguro na mag-ibasa Cebu Igsoon, dako kayong bus, ang biyahe mga kabugduan, Barili going to Cebu City, kanya sa likod sa bus, nakikibutang, God knows who, W-H-O-D-O-E-S, who does not, N-O-T, kanya, faith, W-A-Y. Kabalo ko no ang Ginoo, kung kinsay ni sakay, na wala mamiliki. Hey. Right. God knows who does not pray. This is what happened. God said to them, then the 11 disciples went away to Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they doubted. They worshipped him, and some doubted. Nung nakita po nila si Jesus Christ, yung mga disipulo, these 11 disciples, mga kabugduan, wala na po dito si Judas. Kasi sa Bible, naintindihan po natin at nabasa po natin kapatid, na si Judas, human niya i-traidor ang Ginoo, napunsin siya, pagpahuman, naghikog si Judas. Hello? Okay. Ngayon pas Biblia sa iyang paghikog, ni pugrit ang iyang tiyang, ni buko ang iyang tiyang, mga kabugduan, niya naggawas ang iyang igit. Ano mas Bible? Oo. Kung kinita po ni Judas, this is what happened. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Amen? Okay. Ang lahat ng kapangyarihan, sabi po ng Biblia kapatid, sabi po ni Kristo Jesus in His testimony, it was given by God to Him in heaven and in earth. That's why in verse number 19, the Lord commanded the disciples, the 11 disciples, that we need to go. Amen? Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. After you baptize them, disciple them. That's why the Bible said in verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you
always, even unto the end of the world. Amen. Amen. That is a great promise of God. After He gave mga kabugduan, what we call exam, the commission. He has the promise. Sabi po ng Biblia, sabi po ni Kristo Jesus, kayo po'y aking sasamahan hanggang sa katapusan ng mundo. Kasama niyo ako sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. And there's a great word, mga kabugduan, that end until that verse number 20, as Jesus said, sabi ni Matthew, Amen. What it means, Pastor, the word Amen, mga kabugduan, it means that's right. Hello? Amen. Totoo po yan. Sa Tagalog pa, siya nga po. Oh. Hello? Listen carefully. Fulfilling the Great Commission. There are 4 things I would like to share, mga kabugduan, pero dili ni na ko humanon karon nga aga sa atong Sunday School because ako ni i-continue mga kabugduan niyan sa atong divine service and so on. Listen carefully. We do as a disservice. The word disservice, mga kabugduan, it means to say harm or ill service, unkind, unhelpful to the Great Commission when we refer to it, mga kabugduan, in singular. Nga naman, damon mga kasimbahanan today that they do not believe in Great Commissions. Sad to say, some of those are Baptists. They do not believe anymore. Ito sabi nila, ba't pa kami, Pastor, magpapadala at ba't pa kami magsusupport? Kami nga, kailangan pang suportahan. Hello? Brother Dominic and Brother Jeric, mga kabugduan, when they graduate this month, by the grace of God, I told him, by the grace of God, that they will work as a church staff in our church. And while they are working, mga kabugduan, preparing themselves, mga kabugduan, for the coming ministry, as the Lord calls them, mga kabugduan, to the specific place as the Lord leads them and show to them the God's will, mga kabugduan. So be it. Let's be partner with them and we will send them out also. Yes. So the thing that will happen to Brother Aris this morning will happen also one of these days. As Brother Eric and Brother Dominic, mga kabugduan. Oh, Eric, Jeric. Exhort, fulfill the Great Commission and follow the God's call, the call of God in their lives. Yung mga kapatid, sa kalibutan, proud kaayo ang mga kag-anak o ang ilang anak, engineer. Di ba, Rimar? Engineer. Wow. Ariana Murbos from Paken, Southern Leyte. Mura mag-introduction boxing. Engineer, ha? Saka, attorney, wow, lawyer, wow, doktora. Ingon ka sa akong manghod, kung sa'yo gusto mo doon, kung maabot, ma-inspira kayo man, gusto rin mo kuya mag-konduktor. Ang ganun mag-konduktor, may konduktor, kaya nagporta. Konduktor kita. Pero mga kabugduan, si RG, ang sa kurso ni RG, ang sa Mrs. Computer Science. O, tuwa ka rin Dubai. Doon. Computer Science to. Makarit tumanghak. Kabalo tumanghak, mga kabugduan, mag-account na, ang iyang account may sulod, niya masudlan. Kukat, yung gilas ginawa niyo mga trabaho, kang undang. Si Kuya, wala din ko yung tayo ka. Anak, makakas ginawa niyo, magbinuang ka. Ako, binuang ko sa ginawa nga, ihawon ka. Hadlok. Ngaron, as Dubai, versus ginawa na yung trabaho nga maupay by the grace of God. Exhort. John do say, there are churches like that happening today. On the least 5 occasion, mga kabugduan, in the location na atong pag-aablihan karon sa Biblia, you will understand that Jesus gave His disciples the mandate to evangelize the world. Brother Alice, listen to this word in behalf sa congregation. As you go back to Riyadh, Saudi Arabia, brother, I do not know if I can go there
But ikaw nakahibalo sa sitwasyon o sa status sa pagpangalaga dito. Amen. And by the grace of God, the church will trust you to fulfill this great commission as you obey the great commission of the Lord Jesus Christ. Amen. And what is that, Pastor? To go and preach the gospel. Amen. Hello? Uy, tumuti mo? That's why we need to pray for this man by the grace of God. There are four things I would like to share mga kabugtuan this morning. Number one, mga kabugtuan, the power of the Great Commission. Diin man taggahong, Pastor, diin man tikang ang gahong, Pastor, sa Great Commission. Tanawa sa Philippians chapter 4 verse 13. This is the testimony of Apostle Paul. Philippians 4:13. In Philippians chapter 4 verse number 13, Paul said, I can do all things through Christ which what? Strengtheneth me. Look at here. Look at here. Proud kayo ang kalibutan kung ang ilang anak, engineer, doktor, nurse, ano pa, maestra, maestro, ano pa? Bisang ano na lang. Pero Igsoon, sumatan kayo ikaw. Pero wala ko mo disregard kung may kurso na kuha sa inyong anak na. Young people, kung gusto ninyo nga, padayunan na ninyo. Pero sa inyong pagpadayon, ibunyog ninyo at Ginoo. Pero Igsoon, sumatan kayo ikaw. Kana nga mga titulo, kalibutan nun lang na. Kaya ang titulo nga langit nun, naa sa Biblia, nga naay gisulti si Kristo Jesus, God the Father, and I will give you a pastor according to mine heart. Kanang profesyon nga pagkapastor, langit nun na brad, nga posisyon, counted na sa heaven, sa langit. Kanang imong pagka-engineer, kalibutan lang na. Kanang imong certificate or license, masunog na, malata na, mabibilin na. Pero kanang tawagon ka nga mahimo kang pastor sa katawan sa Ginoo, that is for eternity. And according from the Word of God, there is a crown. Amen. Intended only for the pastor. Amen. Tingnan mo, pastor na lang mo tanang mga young people na lalaki. Huwag maurot mo, manatayog ka rin. That is what the Bible says. Kaya sa din, surrender na ba kung pagka-pastor, niingon na pa si mama. O pastor ka, o tayo kwartas pastor. Kaya si pastor, may tako lang tiyan na tungkol sa tayo sa no-peren. Wala pa ganing maupod si pastor, dako na daan ang tiyan. Tapos pila naman tayo sa no-peren na mo tanong sa una. Mga 150, 170, 210. Maula to. Kung yung mingon si Pastor Brad, kanang 210 Brad, tagay lang ko ng 100 Brad, kaya pamasahin ako. Mingon na sa papa, ayaw lang Pastor. Ganit ka na ng offering ka ng dadaan ng Pastor. Imubalik para ba? Kausap mo may pamasahin mo. Ano man? From Bilar going to Katigbian. Di man ka pwede mo syukat. Di mapagkamalan magkag-LPA. Sa Budagan, kag Tagbilaran City. Muagi ka dito sa tulay nga naputol. Nahugmo sa luway, nahugmo na rin itong tulay. Kanya mabot ka Tagbilaran, may musakay na sa kamudong Katigbian. May rapod kayo. Kanang imong ilong mga kabugtuan sa unang kapanahonan nga naibuho. Inikabot sa inyong balay, puro na puno na ng siminto kung sa butabo. Pero nga ko, Pastor, wala ko surrender. Now God is using him. Now is God is blessing him. To God be the glory, great things like that. Anong pagka-pastor, Igsoon? Langit nun na nakuling. Muna kamong mga kag-anak, na member there sa church. One of these days, God called your son and your daughter. Dili sila para magpastor, kung dili mahimong pastor's wife. Ayaw ninyo pugni. Kamu pa'y dapat mo encourage og number one, muhatag og 1,000 support to them. Ha? Kay kanang ilang panawagan Igsoon, dili na panawagan sa kalibutan, panawagan ang nagikan sa Diyos. Ako man mo daghang kagkwarta unya mga kaigsuunan, buntag imong pamilya. Hala. Pero lami na igsuon ang mga lagad tas Ginoo unya malipayon ta. Bisag ilikuot sa imong bulsa. Ang gasolina ra. Ano
song dito ng kanta ni Mayora. Nauna na ba ang mga buwao? Buwao mo na? Oh, kabubuwason na yan. Di ba may kanta? Muna nga, makadaog na si Mayora Ingson, mabinulikod, maluluyod. Yan namin problema sa church, mga katulad ko. Ngayon, ako'y panginala. Niya, dili ko tapang. Kantahon ako ng iyang singgol. Parang hinundod siya sa akin, siya ang karaban. Huwag ka diha. Cuman bubuligan kita ito. Kung sila ko, oh, niya akong witness. Oh, niya akong witness. Oh, iba. Oh. Praise God, I praise the Lord. Amen? Ay, bisag kinsay leader ng mulingkod sa Pastrana, we need to pray for them and we need to respect them. Amen? Dili kay kita ito ubo. Tigdoon. Hindi pa yung ginawa. The power of the Great Commission. Number 1, letter A. The power of His strength, mga kabutuan. Amen? The power of His strength. Ang kusog igsoon, as Paul said, I can do all things through Christ, which what? Strengthened me. Kaya kapatid, this coming Sunday, by the grace of God, we will celebrate, mga kabutuan, that 22 years of God's faithfulness in the ministry of Independent Christ Baptist Church by the grace of God. Nailog na ni mo, Pastor? Yes, nailog na po na. It is our testimony ni Mrs. sa una, nga nangaon may mga kaigsuunan, tunga na ba itong salmon, o usan na itong salmon nga bugas, o niya ang among sura igsuon, wala na may kwarta, pero ang among sura, barbecue. Naniniwala ka, Brad? Uy, Paris. Amen, Pastor. Ano yung barbecue, Pastor? Kasi during that time, si Bitoy, na siya yung promotion sa chichirya nga tagpiso nga ang ngaran Yarika Flavor Barbecue o yung musura. Pero from that day until today, mga kabugduan, gracias ginawa, naging may kabalik sa barbecue nga tagpiso. Why? When God calls you in the ministry, He will provide. Amen. Kaya sabi ni David, mga kapatid, I have been young and now I am old, pero wala pa ko makakita sa mga anak sa Ginoo nga nangalagad nga nagpakilimos. Hello? That is the promise of God. Yes, wagi magyutaw kapuri, pero igsoon lami ng bunyog na to ang kapuri, nga sa atong pagpuri, bunyog na to ang Ginoo. Amen. Hello? Ano yung pinakadatos? Bunyog na to ang Ginoo. By the grace of God. Letter B, the power of His authority. The authority that I have, mga kabugtuan, first of all, it is the authority given by God when God called me, mga kabugtuan, in the ministry. Second, this authority that I have today, mga kabugtuan, is the authority, mga kabugtuan, given by my church, my sending church, mga kabugtuan, as they install and sent me to be a pastor in Independent Christ Baptist Church, Pastrana, Leyte. Kami mga pastor, mga kapatid, may license to preach po kami. May mga lisensya kami. Diri may mga piki. Ha? Naabil lisensya. Si Brother Aris, mga kabugduan, after sa iyang installation today, by the grace of God, this week, mga kabugduan, dadon niya ang iyang certificate of installation as a missionary pastor. Brad, you will have that. And you will also have your license to preach. Amen, Pastor. Because this will your evidence and proof nga ikaw gi-send out sa Independent Christ Baptist Church, Pastrana, Leyte. Amen. By the grace of God. Number 2. Let's get that verse, Akisi. Philippians chapter 4, verse number, mga kabugan, 13. And Matthew 28:18. Look at that. The Lord Jesus Christ said, in the power of His authority. Look at that.
Matthew 28:18. And Jesus came and speak unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in what? In earth. Mabilang na igsoon, kung basahon nato sa upang mga libro sa Biblia, isultihan ang mga disipulo sa Ginoo nga kung makainom mo hilo, dili mo mahihiluan. Kung kamo makagatin halas igsoon nga maglara, dili kamo malarahan. Pastor, literal to gid na. As the Lord, mga kabugduan, may bless you and protect you at all time. When the first time nga niabot og lady mga kabugduan, ang warning gid ni Papa nako ug ni Mama, Ray, ayaw kumpiyansa sa bato. Bato lady, kidagan diyang hiluan. I do not know where kung nagainom doon, kapatid anak na lady, bato lady, ato mo panahon. Diingnan gid ko ni Mama ug Papa, ayaw kumpiyansa sa lady. Bato lady, kidagan diyang hiluan. Okay, before sa bato, naman nila ang hilomos. Hello, sir. Isignan gid ko anak. Pero igsoon, niyon ko, Ma, Pa, salamat gyud sa reminders ninyo, pero gamahanan ang Dios nga naa nako kaysa Dios ning kalibutanan. Amen. I eat in the restaurant, I eat in the carinderia, I drink water in the ice water, mga kabugduan. By the grace of God, until karon buhi ko. In fact, kung adto ko bato, umuuli ko mga kabugduan, na ako'y karinderya, nga kaunang dida, nga ligid sa kalsada, igsuon, nga pertig yung ingon kalwagi postura, pero lamig man gyud kayo gluto, ganahan lagi ko mukaon dito. Pero di sa ko mo order og pagkaon nga tugnaw. Ang kadalasan ma-ordero na ako mapaso. Ang kutsara nga akong kuhaon igsoon sa in-order na ko nga tinula nga isda, ang kutsara nga tikang dito surud lang nga may mapaso na tubig, akong kuhaon og ihumol sa nako sa tinula nga mapaso ang sabaw, pagkaman ang sabaw akong ignon. At least doble ang iyang sterilization. Pabuhi ang gihapon ko karon. Oo. Nga naman, ang Ginoo maproteksyon nato. Amen. Because we have this authority. The purpose, mga kabugduan. Number 2, the purpose of the Great Commission. Hapit ako mahuman. I will end after this, mga kabugduan. Number 1, let it rain. The purpose of the Great Commission is to evangelize the unsaved. Matthew 28:19. That is what the Bible says in 19. Go ye, therefore, and teach all what? Nation. Brother Alice will go back, mga kabugduan, to Riyadh, Saudi Arabia, mga kabugduan, to evangelize the Filipino OFWs working there to reach them out as they go back to their home and their places, mga kabugduan, having the salvation from the Lord Jesus Christ, and even kung kalooban ng Panginoon to reach the Muslim in Riyadh, Saudi Arabia. Yay. For with God, nothing shall be impossible. Amen. Don't you know that Pastor Ray Masandag in Palumpon, Leyte, mga kabugduan, is a Muslim? Ex-Muslim? Nga ang iya kunong pamilya, ingon ani, igsoon, ha? Ang iyang tatay kay duha man kuno asawa kay Muslim man lagi. Igsoon. Ha? Ang iya kunong mama nga original kuno niya nga asawa sa iyang papa mo kay cashier. Ang tindira igsoon ang ikaduha nga asawa sa iyang papa. Oh. Nya permila kuno mag-away di kagabi. But one day mga kabugduan, in his life, he met the Lord Jesus Christ. Amen. But Arthur, ay bata, because tricycle ka palusara to the kinsa ko. One day, he met the Lord Jesus Christ. And now, he is a pastor, mga kabugduan, in Palumpon, Leyte. Bible student pa ko, stop na sa Katipunan. Wa pa ko mo-graduate, mga kabugduan, nagpastor na sa Palumpon by the grace of God. He's older than me, but I really have a great respect of that man, mga kabugduan. Ano man, Pastor, dili basta-basta ang iyang gigikanan sa iyang kinabuhi by the grace of God. Evangelize. That is our purpose. Diri sa Pastrana, nganong ang young people mulakaw init ka Sabado, muadto og mga balay init ka Domingo sa mga adlaw sa naa sila Bible study to evangelize the family who are opening their doors, mga kabugduan, to hear the message of salvation. Amen. To preach to them the gospel. Praise the Lord.
Pasalamat mo ang inyong anak mula ka o gabi. Kuyog ti kadtos Bible study, dili kay kuyog sa barkada. Amen? Nga siguradong ang dala anak Biblia ay uli anak Biblia malipayo na sa grasya sa Ginoo kontras ni konyog nas barkada nga bangin kong babae na natangko pa na one month muburot na o nakapaburot na. Praise the Lord. That is our purpose. Why you got saved? Why I got saved? Because gusto sa Ginoo nga magamit kang adunay pay mga tao nga maluwas mga kabugtuan. Amen. Daghang mga tao nga tig-interno. Kamalo ka kung imong studihan sa Biblia in the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ daghang kayo gisulti mahitungod sa imperno. Gawarning si Kristo imperno. Gamay ra iyang giistorya sa langit. Mostly sa iyang mga pagdududduan mahitungod sa imperno. Gamay ra ang langit. Kaya nahadlok even sa kapanahonan ni Kristo kay balo si Kristo Isus sa iyang tawanon nga unod haunan ng panahon nga ang tao mga kaigsunan ganahan gyud sa kalibutanon nga practices rather magkinabuhi nga balaanon para sa kaymayan ng Ginoo. Ang dalang tao may interno. Another, the purpose of the Great Commission, baptize new believers. Tanawa sa 28:19 design text. Go ye therefore and teach all nations. Lumakat ka, then wali sa tibuok lugar kung diin ka pwede magamit sa Ginoo, and those who believe the preaching of the message of salvation, baptize them. Ano? Kung tinuod kang luwas o tinuod na kang nidawat sa Ginoo, dili yung kamahadlok musunod sa tubig sa bautismo. Kaya ang tubig sa bautismo igsoon nga ginapractice nga ginatudlo sa Biblia o ginapractice sa bautismo na yung tinuod nga pagbautismo sa tao. Gitudlo mantas kalibutan kay siniguro Manila. Bata pa may buot. Kanya kung muto apa. Kapag ito siya magkakasala. Kanya kung mamatay na wala kung mabautis mo yung matuk nos limbo. Ano siya? Masayaw bisan sa kasagingan. Masayaw sa bisan sa kadaruhan. Limbo-limbo ra. Luko-luko ka mo. Na ang siring sa Biblia nga ang bata kay mamatay igsoon langit na automatic. Amen. Kaklaro ang gisulti na ni Kristo Isus niya mutuo kag gisulti sa kalibutan. Na gisulti sa Biblia mo itinuod. Buhi ko mo diha. Kayo mga kapatid, na mga bisita po namin yan, sasabihin niyo, pambira talaga itong pastor sa baptist, pag nag-preach at nagtuturo, laging galit. Mga kapatid, nagpapaliwanag po. Kung masuko na ko din ni Kinipalpit, mulupad na ni Tikada hain. Ito suko na ito. Pero as long ay hindi nga palpit, di pa nalupad, susumat na ni Pastor din tinood. May makuri naman nila tao. Bisang galing ng ugat, nakadirik, nagsumat pag tinuti, nagyapon na tuod. How much more pa ngayon? Pinagin mo ng Biblia nagsuod na pero hindi ka kundi ka madawa sa Ginoo. Manala ikaw, pag inulit sa Diyos sa itong sana. Lamor kang di mo to. Kaya ka nang gasulti, wala di matay. The last and I will end. The purpose of the Great Commission, not only evangelize the unsaved, baptize new believers, but congregationalize the unchurched. Congregationalize the unchurched. What is that, Pastor? Look at Matthew 28:20. Teaching them to observe to all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always until the end of the world. Amen. Kaya mga kapatid, pag ikaw'y ligtas na, follow the Lord in the waters of baptism, and in the church, mga kabukuan, ikaw'y tuturuan, i-disciple ka, tudluan ka, igsuon sa basic anay na pagpangalagad sa Ginoo. Until you will grow. Nga sa imong pagtubo, one of these days, ikaw na sa imong tudlo at itong mga iba nga bago na liwat na nangalagad sa Ginoo. That is discipleship. Amen? So I hope and I pray this morning, mga kabukuan, that it will prepare us, mga kabukuan, as we continue, and as I continue this lesson this morning, mga kabukuan, by the grace of God. Please bow down your head, close your eyes. After this, mag-awit ako, duha ka-awit, mga kabukuan, niya mo proceed sa atong serbisyo. Father, thank you for the great privilege and great time
Salamat sa unang gabahin sa lesson. Bless your people as we continue. May your name be glorified. Dasika kami as we sing. Ang remaining na servisyo Ginoo pangunahi sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Manindog na, mag-awit na o pag-awit.